hindi pa man sumisikat ang araw. Banye-banyerang isda at laman-dagat na ang ibinabagsak sa Navotas Fish Port. Binubulungan dito yung mga presyo yun. Sa kasunod-sunod na magbubulungan ng mga tindero at mamimili. Hindi natin pwedeng pakialaman yung presyo yan kasi binubulungan dito. Ayun, yung isa rin, bubulong din yung isa. Sa ganitong paraang kasi sila nagkakasundo sa presyuhan ng mga laman-dagat. Mga ka-wonder, nandito po tayo sa Philippine Fisheries Development Authority, dito po sa Navotas Fishport Complex. Alam niyo po, dito po bagsakan ng mga isda na nanggagaling pa sa iba-ibang probinsya. Hindi mo na mapagkakaitan yung sarili mo kung may mga paborito kang isda. Ika nga bumabaha ng mga laman dagat dito sa napakababang presyo. Dahil bultuhan ng bentahan, mas mura raw dito kumpara sa palengke. At sa pagtatapos ng araw, lahat ng isda o laman dagat na ibinagsak dito, nasimot at walang nasayang. Pero iba raw ang eksena sa isang dalampasigan sa Bulan, Sorsogon, na ginawa rin bagsakan ng mga huling tamban o lawlaw. Pero ang tone-toneladang isda hindi ibinagsak doon para ibenta o ipamigay, kundi para itapon na lang. Ang sangkatutak na lawlaw kasing ito, mga bilasan na raw at di na mapakikinabangan. Ang tamban o lawlaw ay isang maliit at kulay pilak na isda. Kabilang sa herring family at may malambot na tinik. Kaya madalas na ginagawang sardinas. Kwento ng mangingisdang si Jose. Panahon raw kasi ng lawlaw ngayon kaya laksa-laksa ang tamban sa karagatan. Ang nahuli po namin na tamban nung mahal na araw, 70 na tab. Hindi naman namin makontrol ang isda na sabihan namin na huwag kang magpahuli. Kusa lang lumalapit sa lambat kaya dumadami ang huli namin. Pero ang ending, nasayang lang ang mga lawlaw at halos wala rin silang naiuwing kita sa pamilya. Kami walang na ibenta kasi nag-oversupply. Naibigay na namin yung ibang isda sa ibang tao. Yung iba pong tamban, naitapo na lang po sa Dalagang Pasigang kasi wala pong bintahan. Abundant po talaga ang isda ng time na yon dahil nga galing sa Holy Week, nagkasabay-sabay sila nag-laut yung mga fishermen. Kaya medyo nagdumami talaga ang huli nila. Ayon sa Bureau of Fisheries ng Bulan, gumagawa raw sila ng mga paraan para matugunan at maiwasan ng ganitong problema. Mayroon po tayo ng 60-tonner na ice plant na ginagawa ngayon na baka po next month mag-operate na. Abundant yung ice, pwedeng yellowan yung isda para hindi masira. Then meron din po ng expansion yung fish port para lumaki yung unloading area namin. Dahil maraming huli ng tamban ngayon, samantalahin natin ang pagkakataon at mag-aral ng paggawa ng sardinas. Lalagay na natin dito ang ating hiniwang tamban. Lagyan nyo na agad ng asin. Bawang. Yan. Eto mga to pwedeng wala, pero mas magandang meron. Medyo mahal lang ang olives para masarap, di ba? Okay. Peppercorn. Ayan. Carrots. Lagyan na natin ng pickles para makumpleto mo yung ingredients ika nga o yung sangkap sa paggawa ng sardinas. Tapos syempre itong dahon ng laurel. Ay, sili. Ang sili, okay lang yan. Damihan mo, ilagay mo na lahat yan. Pero kayong budget pang olive oil, better. Kung wala naman, ordinary oil, pwede na rin. Wow! Ito, paborito kong ginagawa talaga ito eh. Tubig. Pakukuluan na natin. Sarap dito, may kanin. Sarap. Panalo. So pagka ganito na ikaw mismo yung nagluto, sariwan-sariwa, ay, ang sarap! Sarap. Mas masarap daw pag may kanin. Masarap po. Maninamnam. Sarap. Ang pagsasardinas or pagbuburo or pagpa-ferment ng tamban
ay isang magandang paraan para po ma-preserve ang ating isda. Ilalagay kasi tayo ng asukal, asin, at ng suka. Yung tatlong yon ay napapatunayan na nagpapahaba po ng buhay ng pagkain dahil nagpa-prevent po sila ng pagdami ng ating mga mikrobyo. Ang mga isda sa karagatan, binuhay ng kalikasan para maggamit naman natin upang mabuhay. Kaya sana, ang mga biyayang ito gamitin ng wasto at huwag na huwag sayangin. Nakakakilig ang sarap. Kung gulay is the key to be healthy, bakit nila alta presyon ang inihatid nito sa mga magsasaka ng Benguet? Sino ba naman daw kasi ang hindi maha-high blood? Nang mapilitan silang itapon lang at itambak ang kanilang mga inaning gulay, o kaya'y hayaan na lang mabulok sa pinagtaniman. Kwento ng ka-wonder nating si Rosita. Dahil mabilis mabulok ang mga gulay, dapat itong mabilisang maani at agad madadala sa mga pamilihan. Ang problema namin yung hindi maibibiyahe yung mga gulay, yung biglang tumaas yung krudo, tapos mababa ang presyo. Siyempre nandyan sa farm na naka-imbak doon sa farm. Baka dahil lang sa pag-stock siguro at tapos pinunta sa trading post at hindi nakuha, nabulok. Ayon sa isang kinatawan ng Department of Agriculture, malaking kalbari talaga para sa mga magsasaka ang pagmahal ng presyo ng langis. Definitely affected ang ating agriculture sector tuon sa pagtaas ng petrolyo. Yung mga farmers, nasabi nga nila na tumaas yung gastos nila sa gasolina pa lang ng doble hanggang triple. Depende na sa destination nila or kung saan sila manggagaling. For the PAFP, CAR has a total beneficiaries of 194,337. And then each qualified beneficiaries, makakatanggap po siya ng 2,325 pesos each. Pero kakambal din ng krisis ang bayanihan. Sa Imus, Cavite, may palibreng gulay. Ang may pa-healthy ayuda, ang may-ari ng isang ukay-ukay na si Chad. Believe it or not, 30 tonelada o halos 30,000 kilo ng gulay ang binili nila sa mga magsasaka sa Benguet na di makabiyahe para ipamigay naman sa mga Caviteño. Instead po na nasasayang yung hard work ng ating farmers, at least naibabalik natin kahit koonti yung mga naging expenses nila sa pagtatanim. Tubong sagada raw ang pamilya ni Chad na dati rin mga magsasaka. Nang minsang napadaan sa Benguet, napansin daw nila ang tambak-tambak ng mga gulay. Masakit daw para sa kanila ang makitang itinatapon na lang at nabubulok ang mga gulay na halos dugo at pawis ng mga magsasaka ang ipinandilig. Talagang kailangan ng magtulungan kasi sa sobrang mahal ng gastusin. Ang libreng gulay ni Chad, dinumog ng mga gusto makatipid sa gastos pero hindi sa sustansya. Ang ka-wonder nating tsuper na si Tatay Ricardo, matyagang pumila para makatanggap ng libreng gulay. Mahirap po maging driver, kaya nadaanan ko to, pumila lang ako makakuha lang ng gulay. Eh, sa hirap ng buhay, tulad namin ng driver, mahirap, kailangan nung namin. Labis-labis ang pasasalamat nila kay Chad. Dahil sa mahal na mga bilihin ngayon, malaking tulong din po ito sa pamilya namin. Sobrang good news po kasi dahil sa libre, kaya puminto ako para makakuha. Dahil sayang po kasi. Ang ayudang gulay ni Chad nakarating pa sa isang NGO sa Quezon City para iluto at ipamigay. Any donation of food is something that we welcome. So for the gulay, we either distribute it as it is, or in this case, we will turn it into hot meals. Ang menu for the day, luncheon meat with rice na may kasamang repolyo salad. Mula pagluluto hanggang pagwabalot ng pagkain, tulong-tulong ang mga volunteer. Ang target pakainin ng grupo, mga ka-wonder nating tricycle driver sa Barangay Old Capitol site. Salamat, ma'am. Thank you po.
bibili namin ng merienda, pababaon na namin sa anak namin. Dati, ang sinakarin ko sa gasolina ko ay 200 lang. Ngayon, 350 na. Nawalan kami na 150. Kaya importante yung mga binibigay nyo sa pagkain. Oh my gulay, ang isang mahalagang sangkap para maging malusog ang ating katawan. Huwag hayaang masayang lang.